pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani. Advisory: today's episode of Balitaktakan sa Kawanihan is pre-recorded. Questions will be entertained on our next episode. Thank you for your understanding. The Malate and Quezon City offices of the Bureau of Plant Industry will be closed from Thursday until Friday, July 16 to 17, 2020, due to periodic disinfection. Likewise, Kadiwa is also cancelled until further notice. Mga paunawa, ang episode po na ito ng Balitaktakan sa Kawanihan ay pre-recorded. Ang inyong katanungan ay sasagutin sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong pag-unawa. Ang Kawanihan ng paghahalaman sa Malate at Lungsod ng Quezon ay sarado mula Huwebes hanggang Biyernes, Hulyo 16 hanggang 17, with 20,020 para sa periodikong paglilinis. Wala ring kadiwa sa pansamantala. Taas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ito na naman po ang programa ng Bureau of Plant Industry. Programa para sa lahat ng mamayang Pilipino, mga magsasaka, mga agriculturist na patuloy na nagpapakain sa sambayanang Pilipino. Ito ang programang Balitaan at Talakayan, Balitaktakan sa Kawanihan, mga impormasyon patungkol sa agrikultura, programa ng Department of Agriculture o Bureau of Plant Industry, mga isyo, problema, aming sasagutin at aaksyonan dito sa isang oras na mahalagang balitaan at talakayan. Ito ang programang Balitaktakan sa Kawanihan. Magandang umaga na naman po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta naman po kayo? Sa ngalan po ng aking mga co-host, ang inyong Profesor Tolitz Curiosa at ang aking boss Noli, ako naman po ang inyong Kuya Diego, and welcome na naman po sa isa pang episode ng Balitaktakan sa Kawanihan. At kung tutusin po, mga ilang buwan na po tayong patuloy
na nagtuturo ng mga kaalaman tungkol sa paghahalaman. Nagsimula po tayo sa introduction at pagpapakilala ng mga iba't ibang teknolohiya at mga techniques tungkol po sa paghahalaman. At ngayon po, nandito na naman tayo para sa isa na namang bagong mga kaalaman na sa atin ay very relevant o magagamit po sa ating pag-garden. At bilang mga paalala po, bago po magsimula ang ating diskusyon, ang Bureau of Plant Industry po ay sarado po sa araw na ito hanggang Biyernes para po sa regular po na disinfection. Dahil po dyan, wala din po kadiwa para sa mga araw na ito. And, ayun. So, ngayon, simulan na po natin ang ating diskusyon. And syempre, very relevant po ito. And ito po yung mga bagay na kailangan natin talagang pag-aralan. Kasi nga po, nagtatanim nga po tayo, maganda naman ang pagpapalaki, pero kung mauunahan po tayo ng mga peste, sayang din naman po ang effort natin. At bilang po pagpapakilala sa ating resource speaker, siya po ay Section Chief ng Biocontrol and ITM Section ng Crop Pest Management Division. At ito po ay walang iba, kundi si Ma'am Presi B. Luzaran. So, Ma'am, pakilala po kayo. Magandang araw sa ating lahat. Ako ay natutuwa sa pagkakaimbita upang ibahagi ang madaming kaalaman sa peste at diseases ng sa ating halamanan. Yeah. So, Ma'am, ano po ba ang kahalagahan ng crop protection sa pagtatanim? Okay. Napaka-importante ng crop protection kasi hindi pwedeng naitanim mo lang ang halaman, hindi natin aalagaan. So, napaka-importante yung mga management, cultural management, biocontrol, upang maiwasan natin ang mga paggamit ng insecticide and fungicide upang makakain tayo ng healthy na tanim. So yung mga peste po talaga, hindi po talaga natin ito maiiwasan. Kumbaga, parte na talaga siya ng pagtatanim. Okay, parte yon ng pagtatanim. Kaya napaka-importante na malaman natin ang dapat gawin sa mga pesting ito upang sinasabi ko nga ma-avoid ang paggamit ng insecticide and fungicides. I see. So sa urban setting po, ano po ba yung mga common pests and diseases na meron tayo? Okay, magsimula tayo sa eggplant. Ang karaniwang peste na nai-encounter sa eggplant, ito yung tinatawag na eggplant brood borer. Ito yung uod sa loob ng talong. Okay? Ano-ano ba ang dapat nating gawin para maiwasan ito? Doon sa taniman natin, napaka-importante na ma-monitor natin siya. Pag nakakita kayo ng mga itlog ng borer, meron tayong tinatawag na trichogramma. So, isasabit mo lang itong trichogramma sa mga puno ng talong upang maparasitize ang egg ng borer at hindi na siya magtuloy na pumasok sa loob ng fruits, ng eggplant fruits. Okay? Napaka-importante din kung halimbawa na merong itlog na hindi na parasitize, removal of infested fruits and yung mga sanga, shoots. Kasi kapag ang borer ay nasa loob na ng eggplant, napakahirap na siyang i-control. Kahit anong pesticide or insecticide ang gamitin natin, mahihirapan siyang tamaan. Kahit isprayan mo at paliguan mo siya ng insecticide. So, napaka-importante na tanggalin mo yung mga mga borer na, yung may mga butas na sa loob, yung mga nalalantang, pag nalalanta na yung shoots, ibig sabihin may borer na yon. I-cut mo na yon, tanggalin mo, at ibaon sa lupa. Huwag kayong magsusunog kasi bawal magsunog eh. Ibabaon mo siya para hindi kumalat ang peste. Pero ma'am, may iba po kasi nanghihinayang eh. Like, sayang naman yung pinalaki ko, parang
sayang naman kung itapon mo na lang, puputulin. Ano po ba yung mas matimbang? Hindi. Kasi pag sinabi, hindi mo naman puputulin yung buong puno eh. Halimbawa, meron ng bunga ang eggplant, nakakita ka ng nabubulok, tatanggalin mo yon. Isang fruits lang yon. O kaya merong shoots na nalalanta, pag nalalanta yung shoots, ibig sabihin may borer din yon. Yun ang tatanggalin. Hindi naman the whole puno ay tatanggalin mo. I see, I see. So, okay. Pero syempre, hindi lang ito yung peste na sa talong, di po ba? Meron din po tayong iba pa. Meron pa tayong ibang mga peste ng eggplant, katulad ng aphids. Meron din yan. Pero ang karaniwan talagang nai-encounter na peste ng magtatanim ng talong ay itong borer. So, bukod doon sa sinasabi ko na tanggalin as part of management, pwede ring mga botanicals. Meron din tayong tinatawag na neem o kaya hot pepper na pwede mo ding i-spray. Tapos yung mga substances na to, pwede naman pupagawa sa bahay. Yung sinasabi ko kanina na trichogramma, yon ay makukuha nyo sa Bureau of Plant Industry ng libre. Binibigay namin yan sa nagtatanim. Lahat ng Regional Crop Protection Centers, buong Pilipinas, ay merong nagpo-produce nitong mga biocontrol agents na ito na ipinamimigay ng libre sa mga magsasaka o sa magtatanim. Okay. Gets na po. So, meron pa po tayo ditong white flies. Oo. Ang sunod na peste na usually na-encounter dun sa mga tinatanim natin, sa mga urban gardening natin, itong tinatawag na aphids. Ang inaatake ng mga aphids, itong mga cucurbits, solanaceous plants, legumes, papaya, and cotton. So, ito yung mga alternate host niya. So, marami siyang tanim na pwedeng atakehin. So, katulad din nung sinabi ko kaninang mga management na dapat gawin para sa aphids ay napaka-importante nga yung monitoring kasi habang konti pa lang, ma-sprayan na natin siya ng dapat o mabigyang lunas na agad kasi pag dumami na yan, ang peste sa taniman natin, mahihirapan tayo. Kaya kung konti-konti pa lang, kung pwede natin tanggal-tanggalin, may tinatawag tayong tiericide, mas maganda yon. Okay, so napaka-importante ng monitoring. Meron din tayong tinatawag na yellow sticky trap. Yun kasi pag sinabit mo sa ating taniman na dumidikit doon yung mga peste at nakakatulong siya. And then, yung mga botanicals din, yung nabanggit ko kanina, neem, meron din mga hot pepper, kakawate na pwede nating i-produce sa ating bahay. Kayang-kaya yon. And then, tatandaan lang lagi na yung paggamit natin ng nitrogen ay i-regulate natin. Kasi excessive use ng nitrogen fertilizer favors the production or pagpaparami ng aphids. Kasi pag maganda-maganda lalo ang tanim natin, ando doon yung mga peste na yon. So parang hindi po dapat masyado malusog yung halaman. Dito sa aphids, dapat talagang i-regulate. Syempre, hindi din naman natin, lahat ng labis ay masama naman din. Di ba, unang-una, gastos. Gagastos ang iyong mga dadagdagang iyong gastos, di ba? Kung gagamit ka ng gagamit, kung pwede naman i-regulate. Dito sa aphids na ito, ay meron tayong tinatawag na lacewing. Okay. Itong lacewing na ito ay beneficial insect na pinuproduce din sa Crop Protection Division ng BPI. Libre din siyang makukuha sa amin. Nakakatulong ito sa pagpuksa ng aphids. Okay. So, sa napapansin kong logic na ito, parang COVID din to, no? Pagdating sa control. By analogy. Kasi halimbawa tayo gusto quarantine, tapos contact tracing, ganyan. So, masasabi mo po ba na kung paano dapat minamanage ang COVID, ganun din po sa crop protection? In a way, ganun din. Kasi nga,
kailangan din nating protektahan ang ating tanim. Kailangan siya ay may laban sa sakit. So, talagang nape-fertilize. Kailangan yun. Kailangan ng tubig. Kasi pag ang halaman kasi ay weak, kulang sa tubig, kulang din sa pataba, ay madali din naman siya kakapitan ng tinatawag nating diseases. So, talagang kailangan din, itong mga halamang ito ay meron ding magandang pangangalaga na ginagawa. Okay, ang sunod namang peste na karaniwang nai-encounter na magugulay, itong tinatawag na white flies. Ito yung mga namumuti na lumilipad sa ating taniman. Ang mga iba pang crops na affected nitong white fly na ito, yung mga cucurbits din, solanaceous crop, legumes, brassicas, cotton, and tobacco. So, yan yung mga ginagamit sa mga chapsoy. Yan ang usualing ini-infect nitong white flies. Katulad din ng mga nabanggit ko kanina, iisa naman halos ang management or cultural management na ginagamit sa mga tanim. Ito ngang uulitin ko lang, napaka-importante ng monitoring para habang kukunti pa lang siya ay mabigyang lunas na agad. And then, yung nga din, lacewing din. Meron, sabi ko nga, available sa amin. Yun. Tsaka yung mga sticky traps. So, iisa. Ang susunod na peste na nai-encounter natin sa gulayan, itong tinatawag na thrips. Yung mga nabanggit kong halaman kanina, yan ang mga ini-infest din ng thrips. So, makikita din natin ang thrips na ito. At sabi ko nga, yun din, yung mga management ay iisa lang. So, ang ibinibigyang emphasize ko lang, halimbawa, ngayon nagtanim ka dito sa paso mo. Kasi usually doon sa mga patch yan o kaya yung mga ginagamit sa urban na mga plastic container na yan. Kung halimbawa sa tanim mo ngayon ay inatake siya ng mga borer, ganyan. So, napaka-importante na yung soil na tataniman mo ulit sa susunod na taniman, i-cultivate mo siya. Kasi pwedeng ang mga pupa ng mga insekto na ito ay nandoon sa soil. Kasi ang ibang insekto, nagpupupate sila sa soil. So, pag nandoon sila sa soil, nagpupate siya, tinaniman mo ulit ng bago, so, meron na naman siyang host, nalilipatan. So, kailangan yung mga soil na tinataniman mo ay kinukultivate para maarawan, mamatay yung mga ibang peste, o kaya ma-damage pag kinultivate mo. So, importanteng bagay yun na dapat tatandaan. Tsaka mahalaga din na tama po yung pag-identify natin ng pest para po tama din yung ating intervention. Oo naman. Kasi baka sabihin natin nakakita tayo ng isang tanim, akala ninyo ay nalanta. Naku, baka disease yan, inisprayan ng fungicides. Tapos yun pala naman ay may insekto sa loob. So, mali na ang gamutan. 'Di ba? Hindi ito katulad ng tao na pwede natin tanungin kung ano ang masakit. Ang halaman hindi, magmamanifest lang yan sa symptoms. So, kaya kailangan alam natin kung ano yung problema. Kasi, dahil merong mga peste na iisa ang symptoms, naninilaw, stunted growth, akala natin ay virus, akala natin ay meron siyang bakterya, yung pala naman ay may nematodes. So, importante na alam natin kung ano talaga ang ating pupuksain. Okay. So, ngayon, nasa eggplant pa lang po tayo. And kung sa Hindi. Yung mga pesting sinabi ko kanina, diba, sinabi ko kung alin-alin ang mga halaman na kanyang ini-infest. Oo. So, nasabi ko na yung kung ano mga halaman, nakikita itong mga na to. So, ang sunod na peste, yung tinatawag nating leaf miner. Yung leaf miner, di ba, makikita nyo sa dahon, parang may guhit na puti. Naku, ang dami po nagre-reklamo niyan. Yan. Leaf miner. Kasama din po ako dyan sa mga nagre-reklamo. So, ang leaf miner, ang mga affected crops niya, yung mga cucurbits, solanaceous crop, legumes, mga brassicas, at saka onion.
doon mo nakikita ang peste na ito. So ano ba din yung mga dapat gawin o mga cultural management na gawin para ma-avoid natin ang paggamit ng insecticide? Katulad na nabanggit ko kanina, monitor. Importante yan. Para kung iisa pang dahon ang merong nakikita kang guhit na puti na damage niya, matanggal mo agad yung isang dahon yun. Napaka-importante noon. Pero be sure na ang tatanggalin yung infested plant o parts ng plant ay aalsin nyo doon sa inyong taniman. Kasi pag pinutol mo at iniwanan mo lamang doon sa inyong katabi ng paso o katabi ng plastic na pinagtaniman mo, ay wala rin. Magtutuloy lang ang life cycle ng insekto na yon, lilipat na naman siya sa bagong tanim. So, importante yon. And then, yung nga, removal and proper disposal, napaka-importante noon. Yung mga tinatanggal yung mga tuyong dahon o kaya yung mga infested parts, magawa kayo ng pit, parang hukay. Okay. Lalagyan nyo lang ng trichoderma. Meron din kaming trichoderma sa BPI. Halos lahat ata, libre. Oo, libre yan, binibigay. Gagawin yung compost. So, in a way, na-control nyo yung pest, and then nakagawa kayo ng fertilizer, compost. Dual function. Okay, oo. So, importante yon. And then, yung mga natural enemies, marami kaming natural enemies na pinuproduce, sabi ko nga sa BPI. So, nakakatulong yon. Pwede kayong pumunta anytime and then bibigyan namin kayo ng libre. So, hanggat maaari, yung mga insecticide, i-avoid natin. Kasi kaya nga tayo nagtatanim ng mga urban para makakain tayo ng healthy plants. So, i-avoid natin yung mga insecticide. And then, yung mga leaf miner. May mga leaf miner din tayong tinatawag, di ba? Okay, so yon. Ang legumes naman, ang kanyang pinupuntirya. Hindi. Yung leaf miner na nasabi ko kanina, kasama din pala doon ang legumes na pwedeng infect niyan. Okay ha? Inulit ko lang. Yung leaf miner na yon ay pwede ring maka-infect ng legumes. So, ito pang mga pod borer. Ayan, pod borer. Nakikita yan sa ang pod borer ay pwedeng ma-infect ang mga legumes, sa mga leguminous plants, ando dun yan. So, paano natin maa-avoid ang pod borer? Iisa, ganun din. I-maintain mo lang ang sanitation sa ating taniman. I-cultivate mo yung iyong lupa. And then, para ma-avoid natin ang paggamit ng insecticide. Okay? Ang isang pang peste, yung melon fly o kaya fruit fly. Napakadami naman. Oo, ang daming peste. Ito din, cucurbits din, solanaceous at legumes. Yan din ang mga ini-infest niyang mga tanim. So, itong mga fruit fly, napakahirap i-control niyan. Kasi, kapag ang fruit fly, ang larva na ay nandoon na sa loob ng mga fruits, di ba? Hindi na natin siya mai-sprayan. So, ang napaka-importante na yung field sanitation, and then, yung ang sinasabi ko, paulit-ulit, yung monitoring, and then yung nirarap, binabalutan ng newspaper, ang mga tulad ng ampalaya, yan, para hindi siya matusok nung adult ng borer. Kasi pag natusukan niya at naitlogan sa loob, wala na, mahihirapan na tayong makontrol. And then, hanggat maaari, ulit-ulitin ko, avoid insecticide. Kasi kahit anong insecticide ang gamitin natin sa mga borer na yan na nasa sa loob na ng bunga ng wipek yan. Hindi na makokontrol yan. Ang sunod ay itong tinatawag na squash beetle. Sa mga cucurbits naman yan. Okay. Oo, peste rin yan na dapat din nating bantayan. Katulad ng sinasabi ko, iisa lang. Hindi ko na uulit-ulitin yung monitoring, field sanitation. Iisa naman kasi
Tapos yung mga spotted beetle na yan. Oh, yung mga Solanaceous, cucurbits, brassicas, yan ang mga ini-infest ng mga peste na yan. Tapos itong red spider mite. Meron tayong red spider mite na tinatawag na yun din mga nabanggit kong gulay ang pwede niyang atakehin. And yun lang din ang kanyang management strategy. The use of natural enemies. Ayun ang napaka-importante. Pero pag gagamit ko ng natural enemies, dapat po medyo malaki din yung area. Kasi may narinig po ako na pag magamit tayo doon, baka kasi lumayas ka kasi di ba, kung isa lang din yung halaman mo, dalawa. Ganun po. Hindi, kasi kahit isa ang halaman at nandoon ang peste, ang inaatake naman ng mga natural enemies yung peste di ba? So, meron naman kaming recommended rate of application na tinatawag dito rin sa mga biocon agents na to. Tatandaan lang, hindi pwedeng mag-apply ng ibang biocon agents. Yung sinasabi kong iba meron kasi tayong tinatawag na Metarhizium, Anisoplia, o kaya Idioberia bassiana. Yan ay mga kaibigang peste, kaibigang insekto para sa mga peste. Ito ay hindi pwedeng i-apply nang wala ang mga pesting ito, Kasi kahit mag-apply ka ng Metarhizium at wala naman ang peste, pag umaraw o umulan, mawawash out siya o kaya pag tumindi ang araw, mamamatay din yung mga beneficial fungus. So, kailangan ando doon ang peste. Anyway, pag naman kayo nagpunta sa amin, ipaliliwanag namin mabuti ang tamang paggamit ng mga organism na ito, mga beneficial organism na to. Okay? Yung cucumber moth naman or cotton caterpillar, sa mga cucurbits naman yan, nakikita sa mga legumes, nakikita ang mga peste na yan. At kaya napaka-importante ng monitoring ng area, meron kasing mga peste na pwede mong i-handpick, yung tinatawag namin na terricide. Pag nakakita ka ng mga larbang ganito, kuhanin mo, pisain mo na lang para hindi na maging adult. Diba? Okay? So, punta naman tayo sa mga diseases. Ano-ano ba yung mga sakit ng halaman, ng mga nag-urban gardening? Meron tayong tinatawag na anthracnose. Itong anthracnose disease na ito, madaming host plant. Napakadaming host plant. So, ibig sabihin, pag ikaw ay may tanim ka ditong onion, inatake. So, yung iba pang tanim na katulad ng garlic, leeks, mga solanaceous, pepper, tomato, potato, beans, cucurbits, lettuce, cereals, cassava, cotton, halos lahat na ng tanim, pwedeng atakehin itong tinatawag nating anthracnose. So, ano ba ang preventive and control nitong anthracnose na to? Napaka-importante syempre yung buto na gagamitin natin ay dapat ay magandang klase. Ika nga tinatawag na disease-free seeds. Ang BPI din namimigay ng mga disease-free seeds na pwede nating itanim para huwag magkaroon ng anthracnose disease. Field sanitation, napaka-importante niyan. Paano ang field sanitation? Lilinisin mo, dapat malinis yung taniman mo. Katulad ng sinasabi ko, kung meron kang isang plant na infected na ng disease, tanggalin mo na. Yun ang buong plant ay tatanggalin. O hindi katulad ng sa peste na meron lang isang shoot na may borer, pwedeng putulin mo lang yung shoot. Pero pagka ganitong diseases, talagang halos tinatanggal mo in the whole plant. I-sacrifice mo na. Natanggalin mo yung isang piraso kaysa lahat ay madadamay. Okay. So, yung tulad ng sinabi ko din dati, yung mga dinamit yung paso o plastic na pinagtaniman na may mga diseases na may previous history ng disease, kailangan siya ay ma-plow under, ma-cultivate, maanuhan ng araw para mamatay. Okay? Tapos yung mga downy mildew, mga beans naman ang inaatake niyaan. Tapos yun din, mga cucurbits, crucifers, yun ang mga inaatake. Ito yung mga yellow and white patches dun sa mga surface ng leaves
Ito yung downy mildew. Paano mapiprevent ang downy mildew? Yun din, kailangan ng disease-free seedlings. Napaka-importante noon, ha? Tapos, maganda yung land preparation nyo, removal of infested. So, iisa halos ang management strategy na ginagamit para sa mga diseases. Meron kaming tinatawag na Trichoderma viridi. Ito ay biocon agents naman sa mga diseases ng halaman. So, pwedeng gamitin yon. Free din sa BPI, pwede rin kayo. Marami pong freebies. So, again, sa mga viewers po natin, kita niyo naman, madami pong pwedeng libre na makuha sa BPI. At sa CPMD pa lang po yan, hindi pa kasama dyan yung libreng seeds and seedlings na binibigay ngayon. Okay, so ang sunod yung fusarium wilt na tinatawag, yung pag mga seedlings pa lang ay nalalanta. Ayan, yun ang tinatawag na fusarium wilt. So, yun din, katulad ng mga sinabi kong management strategy, ipalo nyo lang. Pero tatandaan, napaka-importante ang, dun pa lang sa buto ay meron tayong magandang klase ng buto. Ha? Kasi kahit anong gawin yung management na binabalak yung management strategy, kung yung mga butong gagamitin natin ay hindi quality, walang mangyayari. So, sa buto pa lang, dapat okay na. So, paano po natin masasabi na isang buto ay quality? Dahil naglipa na, syempre marami nang hindi nagbebenta ng mga buto ngayon. Ang buto kasi, lalo sa BPI, dumadaan yan sa quality control ng NSQCS. So, ibig sabihin, talagang nire-recommend and dumaan siya sa pagsusuri ng NSQCS na pati yung mga germination rate, magandang klaseng buto siya pag dumaan sa NSQCS. So, sigurado tayo, basta't BPI. Yes. Okay, Pero sigurado. yung mga sa seed company, well, kung na po tayo magbabanggit ng specific brand. Pero kalimitan po ng mga branded na seeds, masasabi po natin na dekalidad. Oo naman, kasi ang mga private company ay humihingi ng tulong sa National Quality Control Section ng BPI. BPI din ang nag-certify ng seeds nila. Oo, kasi yung mga pinapurchase naman nating seeds, hindi naman natin talaga produce yun di ba? Galing naman sa mga private companies yun. Pero ito ay dumaan sa mga pagsusuri ng NSQCS. So, kaya sigurado tayo na maganda ang kalidad ng ating buto. Yung early blight na tinatawag, yan, isang ding disease yan na kalimitan na na-encounter din ng eggplant, pepper, wild cabbage, cucumber, and then, yun, hanggat maaari kung may tinatawag tayong crop rotation. So, halimbawa, ngayong tanimang ito, naka-encounter ka ng early blight na disease. Hanggat maaari, di alam mo na alam mo kung ano yung mga host ng early blight, sa susunod na pagtatanim mo, iibahin mo naman yung hindi sa mga nabanggit o host ng early blight para sigurado tayo na hindi ma-infect yung susunod natin na tanim. Okay, yung Phytophthora disease ng tomato, potato, kung nakikita nyo, lalo yung, halimbawa yung talong, pag ang talong mahaba at dumikit sa lupa, nakikita mo yun ngayon ay namumuti na, nabubulok, namumuti. May Phytophthora yan. So, anong dapat? Tatanggalin mo agad yung mga fruits na infected para huwag nang kumalat. Okay? And then yung late blight, yan. Tapos itong may mga bacterial leaf spot, ito yung naman na diseases na dahil sa tinatawag nating mga bacteria. Okay? So, ano ba ang mga preventive control sa mga bacteria? Kasi mahal naman yung tinatawag nating bactericide. Wala naman halos gumagamit noon. So, talagang ang dapat ay cultural management, removal of infected plants, tapos crop rotation, yung nabanggit ko na kung infected ka o na-encounter mo ang disease na ito, ngayong season na ito, magpalit ka naman sa susunod. And then yung yung soil, kailangan siyang i-cultivate. And then meron pang mga ibang diseases na
dahil sa bakterya, ito yung tinatawag na bacterial soft rot. Yan yung, ang bakterya kasi pag makikita mo sa field, pag pinutol mo yon, yung usually ay mabaho, yung mga infected na yon o bakterya yon. Tapos yung mga, meron din tayong virus ha, hindi lang virus na COVID ha, meron din tayong leaf curl virus pala sa ating halamanan. Pero ma'am, pag sinabing virus sa halaman, hindi naman po ito makaka-apekto sa tao. Hindi. Kasi ito ay sa halaman lang. Iba naman yung virus na para sa mga human being. Oo. So, yung mga virus na yon, paano mo ba ma-prevent or makokontrol? Unang-una yung resistant varieties. Tapos, kasi ang virus, ang naglilipat na sakit ng virus, yung mga white flies, yung tinatawag na vector. So, paano? Dapat yung mga vector na yon, yung white flies na yon, dapat yun ay makontrol mo. Kasi itong white fly, pag kumagat doon sa may virus na halaman, pag lumipat sa kabilang tanim, at inano niya, at tinusok niya, lilipat ang virus. So, dapat ang kinokontrol doon yung mga vector na yon. Okay? Yung mga crop rotation din, tapos immediate removal ng mga infected. So Tapos, yung mga virus po, ganun tulad nito, yung sa kamatis, wala na po talagang magagawa. Like, talagang kailangan patayin. tanggalin mo na agad. Kasi basta't may isa kang halaman na infected ng virus, ay talagang removal and proper disposal para siguradong hindi kumalat. Okay. Importante din yung removal ng weeds doon sa inyong tanim kasi ang weeds ay importante din na makontrol mo. And then field sanitation. Yun ang mga dapat gawin sa mga virus diseases. Importante ha, resistant cultivar, field sanitation, tapos yung control ng vector, tapos removal ng infected. Yun lang. So, yun yung mga kalimitang pests and diseases na nai-encounter natin sa ating halamanan. So, inuulit ko, you are most welcome sa Crop Pest Management Division para tulungan namin kayo, mabigyan namin kayo ng proper diagnosis sa inyong problema. Bibigyan namin kayo nito mga beneficial organism na ito para ma-avoid nyo ang paggamit ng insecticide. So, ma'am, salamat ulit. Okay, so nagpapasalamat ako. Uulitin ko, you are most welcome sa aming division para dito sa mga binanggit kong biocon agents at saka sa mga technical assistants na kung may iba pa kayong problema sa inyong tanim, pwede nyo kaming i-contact by phone o magdala lang kayo ng mga sample sa aming laboratory. Although kung malalayo, medyo mahirap po kasi pag picture lang. Kasi mahirap pong mag-identify. There are some diseases na nagmamanifest ng halos parehong symptoms, pero iba ang causal organism. So, inire-recommend ko kung hanggat maaari, makapagpadala sa amin ng sample ng mga pests and diseases. At tapos kung naman, di ba, nabanggit ko naman na there are Region 1 to 13 na meron tinatawag tayong Regional Crop Protection Center na nagbibigay tulong tungkol dito sa mga problemang ito. Pwedeng doon kayo lumapit para madala nyo yung mga sample nyo. Kasi kung malayo, hindi na kayo luluwas ng Manila. Pero kung dito lang sa malapit, Luzon, you are most welcome sa aming opisina. Okay. Sige po ma'am. Question naman po. Pero kung magdadala po ng live sample test or yung part ng halaman na may sakit, ano po ba yung dapat nilang alalahanin? Kasi syempre ayaw naman natin na magdala sila ng sakit, di ba? Okay. Ang pag ho kayo ay may disease sample, huwag naman ho halimbawa yung saging. Hindi ho isang buong saging dadalhin nyo sa aming opisina. Kung halimbawa kung roots nabubulok, ikakat nyo lang ho iyon. Magdadala lang kayo ng mga sample na infected or kung yung insekto na nakuha nyo, madadala nyo, ma-identify naman na ho namin yun yung
Tapos ma'am, yung ilalagay siya sa plastic bag or sa payong or saan? Okay, dapat ilalagay lang mo siya sa plastic, tapos kailangan ay siya ay fresh. Hindi pwede hong tuyo. Kasi mahirap mag-isolate ng organism sa tuyong sample. Hindi na ho natin makikita kung anong desisyon. Tapos kung meron naman mga insekto na ilagay yun sa mga vials. Tapos yung vial, pwede po sa mga bookstore. Di ba yung iba? Mga bote lang. Kung halimbawa ko sa inyong bahay ay meron kayong bote ng mayonnaise, hugasan lang mabuti, ilagay doon ng insekto, hindi ko na ho sasabihin sa inyong pumunta kayo sa Raon o para bumili ng mga vials, di ba? Gastos pa yon. Mga boteng malinis, ilagay nyo lang ho doon at kaya naman ho. Tapos yung iba, binababad pa sa alcohol. Hindi ho nyo pwedeng ibabad sa alcohol kasi pag pinatay na ho, ang peste, okay lang ho. Kasi pwede naming identify. Pero yun yung mga diseases, hindi pwedeng pag binabad nyo sa alcohol, mamamatay. Pag in-isolate namin yon para makita kung anong organism, hindi na ho siya tutubo. So, ilagay lang sa plastic, tapos dalhin sa atin ng fresh. Tsaka ma'am, bago po tayo matapos, meron pong pressing na pest na kinaharap ang Pilipinas ngayon, di po ba? Lalo na po sa mais. Fall armyworm. Fall armyworm, the controversial fall armyworm. Ayan ho. Ito ngayon ang problema ng Department of Agriculture, itong peste sa maisan. Fall armyworm. Okay. So, madami na kaming ipinamimigay na mga brochure, handouts, kung paano makontrol ito. So, sa inyong mga LGUs, makikita nyo ho itong mga handouts na ito, itong mga tarpaulin na ito, para ho mabigyan kayo ng tamang pamamaraan para makontrol ito. Hanggat maaari ho, kung kayo ay nakakuha sa inyong farm, kung wala pang report na ganito sa inyong farm, ipagbigay alam agad sa nearest Department of Agriculture, Regional Crop Protection Center or LGUs para ho mabigyan agad ng solusyon ng BPI or ng DA kung ano ang dapat gawin para ho maglalong kumalat. Kasi hindi lahat ng area pa naman ay meron itong fall armyworm. Ano ba yung mga areas na affected ng fall armyworm sa loob? Madami na ho, napakarami na. Kaya lang sabi ko, kung siya man ay nationwide na ang makikita nationwide, pero hindi pa naman lahat ng mga barabarangay ay meron. So, napaka-importante maging vigilant ang farmer, lalo dun sa nagmamais na wala pang reported fall armyworm. Napaka-importante ho na i-monitor nyo ito at ipag-ibigay alam agad sa DA, BPI para ho matulungan namin kayo para sa tamang dapat na management strategy. So, yung fall armyworm po, sa mais na po yun? Or nakitaan na din na pati ibang mga halaman apektado din? Meron na din ho sa sugarcane. And then, hindi ako masyado sigurado sa rice, pero meron na hong species ng rice. So, susceptible. Na talaga siya ay inaatake ng fall armyworm. So, para po sa mga curious kung ano po ba ang fall armyworm, nag-post po kami, ang Bureau of Land Industry Facebook page, ng isang infographic po tungkol sa fall armyworm. At basta po, pag may na-detect po kayo, ipagbigay alam po ninyo sa inyong mga regional crop protection centers, pwede rin po dito sa Bureau of Land Industry, and kung makita naman po na possible na fall armyworm yon, meron pong mga tauhan na pupunta po sa inyong area para ma-validate. Okay, para ma-validate ko talaga siya ay fall armyworm. Kasi pag yan ho ay napabayaan, uubusin niya ng inyong tanim. Gano'n po kabilis? Napakabilis ho niyang umatake. Talagang halos yung isang tanim mo, isang corn plant ay uubusin talaga nitong fall armyworm na to. So sabi ko nga, napaka-importante na mai-report agad at na mabigyan namin ng tulong. Yung meron ba po kayong idadagdag bago po matapos ang ating diskusyon? So far, yun na lang mo siguro na sabi ko ng lahat ang dapat gawin. At uulitin ko,
you are most welcome sa BPI para ho dito sa karagdagang kaalaman pa ng mga peste at diseases na yan at kung ano yung tamang biocon agents na ibibigay namin. Inuulit ko, free of charge ho yan. Okay, sige po. So, again, maraming salamat po, Ma'am Presi, at pinasanayaan po kami sa seminar na ito. And I hope po sa mga ating mga listeners and viewers, sumadya po kayo dito sa Black Pest Management Division at marami po silang may ibigay na libre para sa inyo. Actually, personally, ako po nakakuha na rin ng libreng megarizum at earwig. So, again, para po sa inyong mga katanungan, i-entertain na lang po namin to sa susunod na linggo. And siguro ma'am, makikita pa po namin kayo next week kahit sandalian lang. Okay, sure. Kakaalam po namin yung mga tanong ninyo. And yun po, sasagutin po namin. Okay, sure. Yan. So, again, isa na naman po itong episode ng Balitaktakan sa Kawanihan, bagamat pre-recorded. Muli po, ako po sa inyong Kuya Diego na nagsasabing mag-ingat po ngayon, stay safe, stay at home, lagi po magsuot ng face mask, lalo na po pag nasa labas. Practice physical distancing and lagi po maghuhugas ng kamay. And sige po, kita-kits na lang po sa susunod na linggo. Yan. So, bye-bye po. Bye. Bye! Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulad na buhay ng mga magsasaka at mga